Magandang buhay, ang birtud. Hindi sapat na nabubuhay lang tayo sa mundong ito. Kailangang malinaw din sa atin kung para saan ang buhay nating ito. Magagawa nating mabuhay ng makahulugan at makabuluhan sa pamamagitan ng pagpili sa mataas na pagpapahalaga. Ating balikan ang tungkol sa aralin na ito sa suri letra. Kumakain ng gulay, prutas at iba pang masustansyang pagkain si Nicole at umiinom ng gatas araw-araw upang magkaroon ng malusog na pangangatawan. Anong katangian ng pagpapahalaga ang tumutukoy sa sitwasyong ito? Nagbibigay ng direksyon sa buhay ng tao. Ang mga sumusunod ay hierarkiya ng pagpapahalaga maliban sa intelektual. Habang ang tao ay nagkakaedad, mas pinipili niya na ang mga desisyon niya sa buhay ay makabubuti sa mas maraming tao. Pinipili at sinasala niya ang kanyang mga desisyon sa buhay upang ito ay magdulot ng mas higit pang kabutihan para sa lahat. Anong uri ito ng pagpapahalaga? Espiritual. Paano maisasabuhay ang mataas na antas ng pagpapahalaga? Piliing gawin ang tama at mabuti sa lahat ng pagkakataon. Ano ang dapat mong gawin upang mapataas ang antas ng iyong pagpapahalaga? Sikapin na magkaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan sa pagpili ng tama. Ang virtud o virtue ay galing sa salitang Latin na virtus o vir, na nangangahulugang pagiging tao, pagiging matatag, at pagiging malakas. Ang virtud ay nararapat lamang para sa tao. Ito ay dahil tanging tao lamang ang biniyayaan ng Diyos ng isip at kilos loob. Kung kaya, hindi natin maaaring sabihin ang virtue ng anumang hayop, dahil ang isang hayop ay walang kakayahan na magkaroon ng anumang virtue. Ang tao ay may magkakatulad na isip, ngunit hindi tayo magkakatulad ng kaalaman. Mayroon tayong magkakatulad na kilos loob, ngunit magkakaiba ng taglay na virtue. Ang virtue ay laging nakaugnay sa pag-iisip at pagkilos ng tao. Ang virtue o ang virtud ay maihahalin tulad sa isang sanggol kung atin itong iintindihin. Ang virtud ay hindi taglay ng tao sa kanyang kapanganakan. Kung pagmamasdan ang isang sanggol, makikita ang kanyang kawalang malay sa mundo. Subalit sa paglipas ng panahon, ang sanggol ay nagkakaroon ng iba't ibang kaalaman, kaalinsabay ng paghubog ng iba't ibang gawi na nararapat na maipakita. Ang kilos o ang gawi ng tao ang unang hakbang sa paglinang ng birtud. Ito ay ating malilinang kung paulit-ulit ang pagsasakilos o pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga. Kung mahalaga para sa iyo ang paggalang sa mga nakatatanda, palagian kang gagamit ng po at opo sa tuwing nakikipag-usap sa nakatatanda sa iyo. Lagi mong isasaalang-alang ang kanilang iisipin o mararamdaman sa tuwing sila ay iyong nakakasalamuha. Kasabay sa pagtatalaga ng sarili sa paggawa ng mabuting gawi, nasasanay ka na maging isang mabuting tao. Sa palagiang pagsasabuhay ng iyong mga pagpapahalaga, nahuhubog ang iyong birtud bilang tao. Ang birtud ay bunga ng palagian at mahabang pagsasabuhay ng pagpapahalaga ng isang individual na makatutulong upang maging isang mapanagutang mamamayan sa lipunan. Dalawang uri ng birtud. Intelektual na birtud. Ang mga intelektual na birtud ay may kinalaman sa isip ng tao.
Ito ay tinatawag na gawi ng kaalaman o habit of knowledge. Ang moral na birtud ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay ang mga gawi na nagpapabuti sa tao. Ito rin ay ang mga gawi na nagtuturo sa atin na iayon ng ating ugali sa tamang katwiran. Jumbled letters. Mga uri ng intelektual na birtud. Pag-unawa o understanding. Agham o science. Karunungan o wisdom. Maingat na, paghuhusga o prudence. Sining o art. Pag-unawa o understanding. Ang pag-unawa ang pinakapangunahin sa lahat ng birtud na nakapagpapaunlad ng isip. Ito ay nasa buod o essence ng lahat ng ating pag-iisip. Ito rin ay kasing kahulugan ng isip. Tinatawag ito ni Santo Tomas de Aquino na gawi ng unang prinsipyo o habit of first principles. Agham o science. Ito ay sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. Matatamo ito sa pamamagitan ng pilosopikong pananaw, kaalaman sa mga bagay sa kanyang huling layunin o last cause o sa kanyang kabuuan, at siyentipikong pananaw, kaalaman sa mga bagay sa kanyang malapit na layunin o proximate cause o sa isang bahagi nito. Karunungan o wisdom. Masasabi lamang na naaabot na ng kaisipan ng tao ang kanyang kaganapan kung ito ay nagamit sa paggabay ng birtud ng karunungan. Ito ang pinakahuling layunin ng lahat ng kaalaman ng tao. Ito rin ang itinuturing na agham ng mga agham. Sinabi ni Santo Tomas de Aquino, napakaraming sangay ng siyensya at napakarami ng mga bagay na maaaring malaman ng tao, ngunit nag-iisa lamang ang karunungan. Ang karunungan ang nagtuturo sa tao upang humusga ng tama at gawin ang mga bagay na mabuti ayon sa kanyang kaalaman at pag-unawa. Ito ang nagtutulak sa tao upang maunawaan ang bunga o kalalabasan o consequence ng lahat ng pananalita at kilos bago ito sabihin at isagawa. Maingat na paghuhusga o prudence. Ang maingat na paghuhusga ay isang uri ng kaalaman na ang layunin ay labas sa isip lamang ng tao. Taglay natin ito hindi lamang upang tayo ay makaalam, kundi upang mailapat ang anumang nakalap na karunungan sa kilos. Ito ay may layuning sabihin sa ating sarili kung paano kumilos ng tama o wasto. Sining o art. Kung ang maingat na paghuhusga ay nagtuturo sa atin ng tamang asal, ang sining ang nagtuturo sa atin upang lumikha sa tamang pamamaraan. Ito rin ay maaaring gamitin sa paglikha ng mga bagay na may kapakinabangan, tulad ng pagtatayo ng mga bahay, gusali, tulay, daan at marami pang iba. 4 na uri ng moral na birtud. Katarungan o justice. Pagtitimpi o temperance or moderation. Katatagan o fortitude. Maingat na paghuhusga o prudence. Katarungan o justice. Upang magkaroon ng tunay na kabuluhan ang isang kilos, ito ay nararapat na nagmula sa kilos loob o may pahintulot nito. Ang isang kilos ay maaari lamang purihin o sisihin kung ito ay naisagawa ng malaya. Ang katarungan ay isang birtud na gumagamit ng kilos loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kanya, sino man o anuman ang kanyang katayuan sa lipunan. Ang lahat ng tao ay mayroong mga karapatan na nararapat igalang.
Ang katarungan ang nagtuturo sa atin upang igalang at hindi kailanman lumabag sa mga karapatan. Pagtitimpi o temperance o moderation. Nabubuhay ang tao sa isang mapanuksong mundo. Maraming inihahain ang mundo sa ating harapan na maaring maging dahilan upang magtalo ang ating pagnanasa at katwiran. Nakikilala ng isang taong nagtataglay ng pagtitimpi ang bagay na makatwiran at ang bagay na maituturing na luho lamang. Katatagan o fortitude. Ang buhay sa mundo ay puno ng mga suliranin at pagsubok. Kung minsan, sa tindi ng ating mga pinagdaraanan, nangihina na ang ating loob at nawawalan tayo ng pag-asa. Kung kaya, mahalagang taglay natin ang birtud na maglalayo sa atin sa ganitong damdamin, ang birtud ng katatagan. Ito ang birtud na nagpapatatag at nagpapatibay sa tao na harapin ang anumang pagsubok o panganib. Ginagamit ito ng tao bilang sandata sa pagharap sa pagsubok o panganib sa buhay. Ito rin ang birtud na nagtuturo sa ating panindigan ang pag-iwas sa mga tuksong ating kinakaharap sa araw-araw. Nagsisilbi itong pananggalang ng tao upang iwasan ang mga tuksong ito. Maingat na paghuhusga o prudence. Ito ang itinuturing na ina ng mga birtud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang mga birtud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga. Ang birtud na ito ay parehong intelektual at moral na birtud. Balikan muli natin ang dalawang uri ng birtud: intelektual na birtud at moral na birtud. Ang intelektual na birtud ay may pag-unawa o understanding, agham o science, karunungan o wisdom, maingat na paghuhusga o prudence, at sining o art. Ang apat na uri ng moral na birtud naman ay katarungan o justice, pagtitimpi o temperance o moderation, katatagan o fortitude, at maingat na paghuhusga o prudence. Ang aking pinahahalagahan at nalinang na birtud. 7 magkakapatid sina Joben. Gumagawa ng banig ang kanyang ina, samantalang walang permanenteng trabaho ang kanyang ama dahil sa karamdaman nito. Dahil sa kahirapan, hindi sila nakapagpagawa ng isang disenteng bahay. Tagpi-tagpi ang dingding nito, bagamat yero ang bubong ay may mga butas. Masikip para sa 9 na tao ang maliit na espasyo ng bahay na nagsisilbing sala, kusina, kainan at tulugan ang buong kabahayan. Sa gabing maulan, magugulantang pamilya sa buhos ng ulan sa kanilang higaan, kaya't inuumaga silang nakaidlip ng nakaupo habang nakapayong at kalong ang nakababatang kapatid. Sa umagang may pasok sa eskwelahan, bagamat hindi siya napakaaga, hindi naman siya nahuhuli mula sa 1.5 kilometrong paglalakad mula sa kanilang bahay hanggang sa eskwelahan. Malinis siyang manamit kahit pa nag-iisa lamang ang kanyang pantalon at polo na pangpasok na kailangan niyang labhan sa hapon upang magamit niya kinabukasan. Ipinagpapasalamat niya na mayroon siyang isang pares ng sapatos na bigay ng kaibigan ng kanyang ama. Sa tanghalian, nakakaraos ang kanyang pagkain mula sa tirang baon ng kanyang mga kaklase na ibinabahagi sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, masayahin, masigla at puno ng buhay si Joben. Matalino, nangunguna sa talakayan, matataas ang marka at magaling na pinuno. Hindi mababakas sa kanya na pinagdaraanan niya ang mga sakripisyong nabanggit dahil sa kanyang positibong pagtingin sa buhay. Dahil sa angking talino sa pagguhit, binabayaran siya ng kanyang mga kamag-aral sa drawing na pinapagawa nila. Dahil matalino,
nagpapaturo ang mga anak ng kanilang kapitbahay sa kanilang mga aralin at inaabutan siya ng mga magulang nila ng kaunting halaga. 10 piso man ito o 50 piso, ibinibigay niya ito sa kanyang ina, pandagdag sa kanilang gastusin. May mga araw na walang pasok na kailangan niyang magmaneho ng sikad-sikad o pedicab na depadyak para matulungan ng pamilya at matustusan ang ilang pangangailangan sa pag-aaral nilang magkakapatid. Niyaya din siya ng kanyang mga kaibigan sa ilang mga lakaran, subalit mas pinipili niya ang makauwi agad at makatulong sa kanyang ina at magawa ang mga gawain. Ang liwanag na tumatagos mula sa siwang ng kanilang dingding na nagmumula sa ilaw ng kanilang kapitbahay ang tanging tanglaw nila sa gabi. Wala man silang mesa at upuan, hindi ito sagabal sa kanyang pag-aaral. Kahit minsan hindi siya pumasok ng klase nang hindi gawa ang takdang aralin at walang proyekto. Ang poste ng ilaw sa kalyeng malapit sa kanilang bahay ang naging saksi ng kanyang pagpupursigi. Pamprosesong tanong: ano ang pinahahalagahan ni Joven sa buhay na nais niyang abutin? Anong birtud ang kanyang isinabuhay upang malampasan ang mga hadlang? Ano ang nalinang sa kanyang pagkatao dahil dito? Pili letra. Ang salitang birtud ay mula sa salitang Latin na virtus na nangangahulugang pagiging malakas. Upang magkaroon ng birtud ang isang tao, nararapat na paulit-ulit niyang gawin ang isang gawain. Ano ang dalawang uri ng birtud na dapat makamit ng isang tao? Intelektual at moral na birtud. Nakasanayan na ni Clarissa na tulungan ng kanyang kaibigan na nahihirapan sa kanilang asignaturang matematika. Bago siya umuwi ay naglalaan siya ng oras upang turuan ang kanyang kaibigan. Ano ang birtud na nahuhubog sa kanya sa pagsasagawa nito? Paglilingkod sa iba. Ito ay moral na birtud na gumagamit ng kilos-loob upang ibigay sa tao ang nararapat para sa kanya, sino man o anuman ang kanyang katayuan sa lipunan at upang maging isang mabuting kabahagi nito. Katarungan. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi totoo tungkol sa birtud? Ang birtud ay natural lamang na taglay ng lahat ng nilikha ng Diyos. Magtapatan tayo. Ito ay salitang Latin ng virtue, virtus. Nagmula sa salitang Latin na valore, pagpapahalaga. Ito ay mga pagpapahalaga na may kaugnayan sa pagtikim ng paboritong pagkain, pakikinig sa paboritong musika, pag-amoy sa bulaklak, pagtingin sa magagandang lugar, at paghawak sa malambot na unan. Sensory values. Halimbawa ng pagpapahalagang ito ay ang pagpapanatili ng katahimikan upang hindi maistorbo ang klase. Spiritual values. Ang pagpapahalagang ito ay maaaring maisasabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Panginoon at pagsasagawa nito. Holy values. Kasama sa bawat pagpapasya sa araw-araw ay ang mamili sa pagitan ng tama at mali, mabuti at masama. Naway, piliin pa rin laging maging mabuting tao.